Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Isang panibagong area at grupo na naman ito ang mabibigyan natin ng mga simpleng assessment reading, gabay at payo kung ano ba ang dapat gagawin dito sa area niya. Kaya sabayan nyo na ako mga ka-teach para madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pagte-treasure hunting. Pero bago natin simulan, huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Thank you mga ka-teach. Ngayon, ganito yan sir. Napansin ko lang, malapad talaga ang batong ito at meron pang naka-engrave. Pero para sa akin, ang ganitong klasing mga sign, pasok ito sa mga treasure landmark kung saan nakalagay ito sa mga mapa. Ayan o, tagusan pa yung biyak. Pero ang maganda sana dito bago ninyo biniak sir, pinicturean ninyo or binidyohan ninyo. Dahil kung may ibang mga treasure hunter na marunong din, makadayo diyan sa lugar ninyo at tutulong. Kung biyak na ang batong ito, di wala na silang masundan. Pero ganun pa man, bigyan rin kita ng clue. Kasi may umumbok dito, or gatla. Asa na yun napansin ko Ayun sign ito ng box. I-guhit natin para makita ni sir. Ito, papunta dyan At meron din nag-counter dito na malalim. So maditotal, pasok ito sa mga major deposit. Kaya ang payong kaibigan ko sa dito, huwag ninyong birahin itong area na ito. Dapat gumamit kayo ng kumpas. Nasaan na yung pinakagitna? Ayun yung pinakagitna na yun Diyan ka magkumpas sir. Dito. Diyan. At puntiryahin mo ang east or northeast. Mga hindi magkalayo ng isulat natin Bigyan natin si sir ng target na maganda. 50 to 100 meters. Tanggalin natin yung 100 meters sa unahan. Hanapin mo yung batong naghagdan-hagdan na parang ganito para may guide ka. Sa unahan, meron talaga yan pag ganitong malapad kasi ito yung mga hinahanap ng Jaika Ay, plastada mo na sa lugar. Guhit natin para masundan mo. Ganito ang plastada sa unahan, madatnan mo. Parang ganyan siya Hindi siya flat, hindi rin siya pang-pang. Yung pa-slanting na ganyan lang Sa Bisaya, pahinay-hay ganyan. Yan ang madatnan mo simula sa batong ito. 50 meters to 100 meters, ganyan ang plastada sa lugar. Tapos, may batong mga ganyan forma naghagdan-hagdan. Ganyan. Yung iba letter C pa nga yan Yan. At sa pinakadulo, mga siyam na bato yan na malalaki. Parang maliit-liit lang konti sa tricycle o di ka medyo maliit-liit pa konti. Malaki din sa balde. Pwede mga dalawahin ng container. Tapos sa pinaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga siyam na bato yan na naghagdan-hagdan. Ang pinakadulo sa baba, may sign na alpha. Alpha sign yan. Kasi itong area na kinukulikot ninyo, yan nakaganyan alpha. Ganyan. Or ganyan sa forma Ganyan. Ibig sabihin, ang target nasa gitna ng pyramid na bato. Nagdidepende kasi sa pagka-pyramid niya Pwedeng ganitong pagka-pyramid niya Pwedeng isulat na. Pwedeng naka-letter C pag ganyan Ganyan. Or tanggalin mo natin
or pag ganyan, ganyan. Tapos sa bahaging dulo, dito parte may alpha na naka-engrave. Parang ganyan ang alpha. Ibig sabihin, pag ganitong forma, ang target nandito banda. Diyan sa gitna niya. Pero kung naka-straight align, tanggalin natin. Ganyan ang forma niya, naka-straight align. Siyam siya. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Palagyan natin siyam yan. O di kaya 7. Pwedeng 7. Kung wala dito sa kabilang side, nandito sa kabilang side. Yan ang pattern na hanapin ninyo mga katits. Pag ganitong klaseng bato na malapad. At huwag ninyong birahin ang batong ito. Dahil, mahirapan kayo abutin ito ng mga 120 feet, 90 feet. So, hindi pa nga makukuha. Ang trap pa naman ito na nakaabang sa ilalim, water trap. May mga tangkihan sa ilalim. Kasi na-experience ko na ang ganitong klaseng mga sign. Ilo-ilo yun mga katits. Ngayon, yun ang final assessment ko dito, sir. At bantayanan mo rin. Sana makita mo. Kasi yung pinasundan ko sa iyo, halimbawa dito banda ang northeast. Gawin natin. Northeast. Dito naman ang east. Or baliktad. East. Dito pala. Baliktad yung mga katits. Sorry. Pag ganyan ang forma, dito bandang northeast. Northeast. Dito naman ang east. Dito naman ang north. Dito naman ang south. Example, ganyan ang anong forma na yan. Southeast. Dito mo makikita ang batong naghagdan-hagdan sa northeast area. 50 to 100 meters. Pero sa east side, siguro, kung hindi ako magkakamali, nasa mga 20 meters or 25 meters. Kung wala yan sa east side, dito sa west side, hanapin mo ang lumang punong kahoy. Kung mayroon dyan, yun ang birahin niyo. Yun yung depositong mababaw sa area na ito. Ito yung major deposit. Yung sinasabi kong naghagdan-hagdan sa northeast area, Captain deposit. Pero ang private niya, private deposit yung maliit, nasa malapit dito sa batong ito. Kung wala sa west side, example, andyan yung west, dito ang east. Tanggalin natin east, west, yan. 25 meters to 30 meters, pwedeng ganon. Lumang punong kahoy. Yun ang birahin ninyo. Kasi ito, mahirapan talaga kayo dito sa kinukulikot ninyo. Kayong kaibigan ko yan. Ayan yung final assessment ko dito sa area mo, sir. Kaya, sundan nyo lang ang sasabihin ko para makatsamba kayo. At kung makatsamba kayo, huwag ninyong kalimutan si Code Raider. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katits.